O sige, umpisa na natin ha mga kababayan. Nako, yung 18 Marines, mukhang nagdidelikado. Dahil nga po mga kababayan, pinatawag na ho ng NBI. Oo. Alam nyo mga kababayan ko, eto lang sa akin matagal na natin sinasabi. Nadagdagan pa nga Oo, dati 50 million lang daw ang laman ng maleta, 50 million. Tapos nung nagsalita po't lumabas itong mga 18 Marines, abay naging 56 million na. Grabe, mga kababayan ko Oo. Iniisip na ho ngayon ng mga matatalino kung paano, tulad ni Lacson, kung paano nagkasya yung 56 million sa isang maleta. Kasi mga kababayan, kapag kayo mga nasa mga OFW, yung po kasing maleta, lalo't ordinaryo yung pinapakita nila, mumurahin. Mumurahin po. Mga kababayan ko, pagka dinala natin sa ibang bansa yan, meron pong hangganan lang at may nakalaan na bigat yun. Hindi, kadalasan hindi po pwede yung limit na 25 kilos, 23 kilos, 20 kilos. Ganun lang Ganun lang lagi. Yan. Sabi nga ni Edwin, 25, minsan 20 lang, minsan 23 lang, ganon. Ngayon, mga kababayan ko, pagka 25 kilos na yung pong laman ng malaking maleta, yung pong sinasabi, tinuturo nila, na pinaglagyan ng pera, mga kababayan ko, siksik na yun Di ba? Sa 25 kilos. At saka sobrang bigat na nun. Kapag katulad nga nung maleta na tinutukoy nila, mga kababayan ko, malulubog ba? Mapipisat, mapipisat na yun yung mga paa. Kasi nga sobrang bigat. Yun nga lang ang limit na bigat, sabi ni Tony Ninubla, 23 kilos kadalasan ang allowed. Usually talaga 23. Minsan meron 25, minsan may 24, minsan may 20. Iba-iba Depende po sa airline yan kung ano ba talaga. Isang kaban na bigas na ang 50 kilos. 56 nga. Hindi naman 50, 56 na daw ngayon. So ngayon, mga kababayan ko, ang NBI ay iniimbitahan sila, pinapatawag. Kasama na nga dyan, mga kababayan, yung ipaliwanag nila kasi halos lahat po nagdududa. Nagdududa ang NBI dahil nga po gustong ipademo yung pong kung paano nila sinalansan yung pong 56 kilos na pera sa isang maleta. Magkakaalamanan yan, mga kababayan. 56 kilos, 56 million, 56 million kasi nga ang 1 milyon na katumbas ng 1 kilo. 56 kilos, 56 million, so 1 kilo, 1 milyon na lang. May sobra pang konti yun Diba? Anytime uwi ako, maximum 30 kilos check-in baggage at 7 kilos hand carry. Ayan. Ngayon, mga kababayan ko, eto na, mga kababayan ko. Paano kaya nila isisiksik yung 56 million sa isang malaking maleta? Maaari siguro na mapagkakasya, pero sa akin tansya, sa akin lang pong tansya, mukhang mahihirapan silang patunayan yan. Na magkakasya ang 56 million sa isang maleta. Anyways, mga kababayan ko, baka ibang maleta naman yung sinasabi nila. Meron po kasing maleta na jumbo yung malaki. Yung malaki May malaki mga kababayan ko. Meron akong ganun parang sing laki ng aparador
Di ba, mga kababayan ko, ang problema, eto, yung pong mga pinakita sa mga litrato na maleta, hindi yata nila inisip. Nakuha nyo, mga kababayan ko, may mga litrato na ho silang ipinakita na itsura ng maleta. Kaya hindi na po nila po pwede na baguhin na sabihin na singlaki ho nung maletang binabanggit ni Mike Cervera eh. Wala na kasi nga, nandun na. Di ba? Yayaning ano, baka naman na sako. Ewan ko. Pero, hindi. Hindi oh. Meron ho talagang maleta na malaki, maluwag. Oo. Meron ho ako noon, pipicturean ko, ipopost ko. Tulad ho nung maleta na napulot ni Takero sa may Hong Kong. Ganong kalaki, mga kababayan ko. Ha? Ganong kalaki. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Dahil mukhang natatakot na ho, ito pong mga 18 Marines. Nagkaroon ho ng press con, patuloy-tuloy na press con. Laki ng pondo nila, no? Panay ang pa-press con nila, no? Ang tanong naniniwala ho ba kayo na walang pumopondo dyan? Ang tanong, mga kababayan ho, naniniwala ho ba kayo na wala silang pera na pambayad po sa kada press con nila? Mga kababayan ko, yan ho ang kakaiba. Tuloy-tuloy ho yung pagpapapress ko nila. At tuloy-tuloy din yung pabawas ng kasama nila. Nung una lumabas sila, 18 Marines. Oo, ngayon, 11 na lang. So mga kababayan ko, baka sa susunod, dadalawa na lang yan. Dati 18 naging 11. Sa susunod yan, mga kababayan ko, konti na. Halatang halatado naman kasi yung kanilang mga pakana. Sinasabi nila na, wala naman kaming aasahan sa lahat ng sangay ng gobyerno. Alam naman natin na, ano ba naman na aasahan natin dyan? Putik na yan! Ano yung pakay nyo talaga? Eto na ho. Nag-Alachabit style sila. Yun ho, ngayon, ang kanilang binabakasakali. Mag-style chabit. Ano ho yung style chabit, mga kababayan ko? Whistleblower. Gagalitin nilang taong bayan, paniniwalain nila at uutuin nilang taong bayan para mag-aklas pumunta ng lansangan. Yun pala ang gusto, mga kababayan. Pumunta ng lansangan. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Eto na, tingnan natin, ha? Unahin na natin tong 18 Marines. Pansinin ho ninyo, ito hong interview, itong nakaraang interview nila. Mga kababayan ko nagulat ako Halatang yung nagtatanong ginaguide ho yung mga 18 Marines. Grabe. Ito na, pasok. Grupo ninyo. Tingnan nyo, mga kababayan ko, Inom muna ako ng tubig. Ayan na. Mga kababayan, pakinggan nyo, Unawain nyo maigi. Kayo, grupo ninyo. Saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide, saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Next! Inuli pa nung gonggong yung taong bayan daw, mga kababayan. Eto, unawain nyo maigi. Kayo mismo, anong nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. Kita nyo, kasi hindi daw pwedeng humaba yung labanan. Wala na nga akong gana yung ilan, Kaya nga kukunti na lang yung mga yan, Diba? Eto na, More days na nag-extend ito, dami taong bayan. Kayo, Senado, gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo, anong nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Huwag nyo nang isama yung taong bayan, damaging talaga sa inyo. Kaya nga yung ilan, nagbago ng mga isip,
Sigurado yan, lalabas at lalabas ang totoo. Maraming taong matatalino, hindi lulusot yung mga ginagawa ninyo. Kasi maraming question dito. Ang daming iba-iba yung mga hindi tugmang sinasabi. Ang dami po yung mga pagkakataon na binabago nila yung mga nasabi na nila nung una. Nasabi na nila nung una, babaguhin uli sa bagong presko nila. So, ang daming question. Kung ang mga bata nga, mga kababayan, ayaw nilang di ba? Ayaw nilang maniwala sa mga to eh. Tayo pa kaya? O, syempre, mga kababayan, wag din nating alisin na may maniwala sa kanila. Dahil alam naman natin yung mga DDS, mga bobot tanga. Normal na maniwala yung mga yung bobot tanga nga, di ba, Ai-Chang? Tuloy. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyong humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Laks na puta, paano laban ng bayan? Alam nyo, halatang halatado yung mga imbitado. Oo, mukhang ang imbitado lang, mga kababayan, yung kanilang kagrupo mismo. So para bang ang presko nila, pare-pare sila ng ng naratibo. Kaya sila-sila na lang nag-uutuan. Oo. Sila-sila na lang ho, yung mga nag-uutuan dyan. Kasi eto, tingnan nyo mga kababayan ko. Sa amin gusto na namin matuldukan ito matapos na, maksilan na agad. Gusto na daw nilang matapos, matuldukan at ma-actionan kagad. Uy, huwag nyong kakalimutan, may due process. Sige, tuloy. Para hindi na tayo hahaba. Ulitin mo kuya yung tanong mo, hindi yata naintindihan netong Marines. Hindi naintindihan yung gusto mong sabihin na anyayahan ng taong bayan na lumabas, magwala para sa kanila. Ganon eh, hindi yata naintindihan eh. Mukhang bobo rin tong mga Marines na to eh. Tuloy. Ano po, sir? Saan gusto nyong aksyon? Sir, taong bayan na lang siguro yung Ayun. magdesisyon. Nakrampatik! So wala na. Iiwan na sa atin yung pagdidesisyon daw sa taong bayan. Grabe naman mga kababayan ko, ginawa nyo naman kaming uto-utot para maniwala sa inyo. Nakuha nyo mga kababayan ko, mukhang etong kanilang pasakalye, mukhang etong kanilang propaganda na to, failed. Oo, bigo. Bigo mga kababayan, itong mga propaganda nila gamit-gamit tong nagpakilalang 18 marriage. Yari mga kababayan ko itong mga to. So yan, narinig huli nyo. Sige, tuloy-tuloy natin. Unawain yung maigi mga kababayan kasi iiwan na daw sa ating mga Pilipino, mga mamamayang tao, mamamayang Pilipino, yung pagdidesisyon. Biruin nyo mga kababayan ko, matapos kayong magsalita, sabi nyo, matatapang kayo, bigla nyong iiwan sa amin ang desisyon. Bakit? Para magwala kami? Para magalit kami sa gobyerno? Dahil sa mga ibinunyag nyo, ganun ba yun? Hindi nyo nga mapatunayan sa sarili ninyo kung ano yung totoo. Di ba mga kababayan ko? Hindi nila mapatunayan kung ano yung totoo sa mga sinasabi nila eh. Paano kami maniniwala sa inyo? Grabe no, pakinggan nun ninyo. Kayo, grupo ninyo. Saan nyo gustong mabilis na humantong itong usapin? Kung kayo magdi-decide saan nyo gusto? Gusto nyo bang humarap sa Congress, sa Senado? Gusto nyo bang humarap sa taong bayan? Kayo mismo, ano yung nararamdaman nyo? Kasi hindi pwedeng humaba itong labanan. The more days na nag-extend ito, damaging sa inyo at damaging sa taong bayan. Ulitin ko yung tanong ko, kung kayo ang magdi-decide, saan gusto nyong humantong ito para mabilis matapos ang laban ng bayan? Sa amin gusto na namin matuldukan ito matapos na, maksilan na agad. Para hindi na tayo hahaba. Laks. Yan lang po, sir. Saan gusto nyong aksyon? Sir, taong bayan na lang siguro yung magdesisyon kung ano yung nararapat para sa mga anomalyang nangyari sa natin. So ang sinasabi nyo, wala rin kayong tiwala sa anuman sa ngayon ng gobyerno na mag-iimbestiga. So ang panawagan ninyo, taong bayan na ang dapat umaksyon. Sir. Sir. Marines! Kita nyo?
Kita nyo? Grabe, no, mga kababayan ko, ano, ha? Marlon Ramos, oh. Mga kababayan na yan, oh. Maliwanag na maliwanag, hui. Na ano, ito talaga, propaganda ito na bigong propaganda ng kampo ni Duterte para pabagsakin ho si Pangulo. Kaya ngayon, ang ending nila, manawagan sa taong bayan para magalit naman kayo sa ginawa. Para naman kampihan nyo sila sa ginawa din nila. Simpleng-simple lang, unawain ito. Clearly, distab ang gusto nilang mangyari, sabi nga ni Aida. Diba mga kababayan, taong bayan na hindi naniniwala. Wala stick mga kababayan ko. Ewan ko ba sa mga ito?